nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bongo na expose ang kasinungalingan hinggil sa reward system noon ni Digong, na kung saan itong reward system ay naghihikayat sa mga pulis na pumatay pa ng pumatay ng mga kriminal na hindi na dumadaan sa tamang paglilitis anyway. Ano po ba itong reward system na tinutukoy ko? Ito po yung ibinibigay noon ni Digong Duterte na kapalit kung meron mapatay na malaking kriminal sa ating bansa. Sa madaling sabi, pabuya para sa mga pulis, dito kontra ang mga taga-human right at ang Quadcom sa sinagawang reward system noon dahil itong sistemang ito, hinihikayat ang ating mga kapulisan na labagin ang mandato ng ating batas. So ano ang tamang dapat gawin ng ating mga kapulisan? Kapag may hulihin na kriminal, huwag papatayin, gawin lahat ng paraan para mahuli ng buhay at dapat iharap sa korte ang akusado para mabigyan ng karapatan ang isang kriminal na linisin ang kanyang pangalan at kung ito man ay napatunayan na nagkasala, na dapat siyang makulong at pagbayaran ang kanyang mga ginawa. Yan dapat ang gawin ng ating mga kapulisan, pero hindi itong ginagawa noon ni Digong na reward system. Walang kulong-kulong na kriminal. Patay agad sila. Ang ating mga kapulisan naman, motivated dahil sa kapalit ay malaking pera. Anyway, yan po ang paliwanag ko ng reward system ni Digong noon. Ngayon, mabalik tayo dito kay Bongo. Noong nakaraang taon, sa pagdinig sa kamera hinggil nga dito sa mga pinaggagawa ni Digong. Dito nahalungkat ang reward system na binulgar noon ni Roy Nagarma. At dito dinawit niya itong si Bongo na isa raw na pinagalingan itong rewards para sa mga pulis. Pero todo deny si Bongo hinggil sa reward system. Ito mga kabunyog, panoorin natin itong pagsisinungaling ni Bongo. Sir, may staff daw kayo, si Mooking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So, ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. Sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Pero sir, may staff kayo na Mooking. Anong role niyo dun sa buong war? Wala po akong role, hindi ko po mandato ang war on operational yung operations ng war on. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente. Hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente, halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on. Wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang sagot ni Bongo kung na-involve ba siya sa reward system noon ni Duterte. Dito narinig po natin na wala raw siyang kinalaman sa reward system na inaakusa laban sa kanya. Ang tanong, totoo kaya itong sinasabi ni Bongo? Well, puro kasinungalingan lang lahat ng kanyang mga pinagsasabi dito sa interview niya. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Ito mga kabunyog, balikan po natin itong interview niya noong 2019 na kung saan inamin niya mismo na mayroon reward system si Digong. At dito masasaksihan natin na dapat wag ng pagkatiwalaan itong taong ito. Na nagtatago sa pagka-inosente kuno at may pamalasakit pa, pero siya pala yung isa sa kasangkapan ni Digong para matupad ang pagpatay ng mga libo-libong katao dito sa ating bansa. Ito mga kabunyog, pakinggan po natin ito. Kino-consolidate po muna ni Pangulo
yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ninja cops. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba? Rango na kasama. Yes, may general ba, sir? Ang nabanggit po ay mga nakaraan Mga nakaraang, di ko na po, mahirap pangalanan, pero... Yan, mga kabunyog, di ba napakasinungaling nitong taong ito? Paano pa natin ito pagkakatiwalaan maging isang senador? Kung sa kanyang statement ay hindi consistent, so ang strategy ni Bongo ngayon ay todo iwas sa mga ginawa ng kanyang amo. Baka makasira pa sa kanyang pangalan. At mga kabunyog at sa ating mamamayan, magising na po tayo. Isipin po ninyo, itong malasakit niyang proyekto, hindi yan utang na loob ninyo sa taong ito. Dahil ang perang ginamit dyan ay galing din sa bulsa ninyo, hindi yan galing sa pera ni Bongo, kaya mag-isip-is po kayo kung iboboto pa ninyo ang taong ito. Maglalagay ba tayo ng isang Bongo at Bato sa Senado na alam natin isa sila sa naging instrumento? Sa madugong patayan noon sa panahon ni Duterte, maaatim ba natin na ang maglilingkod sa ating bayan ay utak berdugo, walang pagpapahalaga sa buhay? Kaya bigno sa mga Duterte at sa mga kaalyado po nito. Anyway, baka sabihin ng mga maka-Duterte, bakit tayo kontra ng kontra sa mga napapatay na kriminal? Tama, masama sila, pero pagpatay ba sa kanila ang mainam na parusa para mabayaran ang kanilang mga ginawa? Parang mali naman ata, pahalagahan po natin ang buhay ng iba, masama man yan or mabuti, dahil yan ang utos ng Diyos, ito kasing mga Duterte, walang Diyos na kinikilala. Kaya okay lang ang pumatay. Ito lang yun mga kabunyog, ano ang gugustuhin ninyo? Makitang magdusa ang kriminal sa kulungan. Or mamatay sila. Parang mas maganda yung magdusa sila sa kulungan at magsisi sa kanilang ginawa kaysa sa pinatay mo. Parang tinapos mo lang ang kanyang paghihirap, diba? Anyway, dito na lang po ang aking topik. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.